Palawan Travel Series Episode 4, El Nido Tour A and the Biggest Surprise. So day 4 na nga namin dito sa El Nido at ito ang second day ng island hopping namin ate. Maaga ulit kaming gumising, nag-ayos, nag-breakfast muna sa hotel tapos dumiretso na kami sa meet up point ate. So ayan nga, nakasakay na kami at nagkaroon muna ng konting briefing yung tour guide namin tungkol sa pupuntahan at mga safety reminders ate. So ang unang destination namin ngayon ay ang 7 Commando Beach. Ate, kaya pala napakaraming turista dito dahil sobrang puti ng buhangin, napakalinaw ng tubig at ang ganda ng kulay ng dagat. So ang next stop nga namin ay ang Secret Lagoon ate. Habang papunta kami dun, sumasama na ang panahon, talagang inabutan na kami ng ulan dyan ate. Pero tuloy pa rin ang mga person talaga. So nung dumating nga kami sa Secret Lagoon ate, gumanda rin naman yung panahon. Ate, pagkarating mo nga lang, mapapansin mo na agad ang napakalinaw na tubig at ang naglalakihang limestone cliff sa paligid. So ayan, inayos muna nila bang life vest namin dahil bago mo makita ang Secret Lagoon, kailangan mo munang mag-swimming ate. Magpo-formation lang kayo ng ganyan tapos hihilain lang kayo ng tour guide nyo. Papunta nga dito sa entrance ate. At ate, mapapansin nyo naman na sobrang liit lang talaga ng butas sa dadaanan nyo. Hindi mo nga akalain na may napakagandang lugar na nakatago sa maliit na butas na yan ate. So salamat nga sa tulong ng mga tour guide namin dahil nasilayan namin ang ganda ng Secret Lagoon. So pagpasok mo nga dito sa Secret Lagoon ate, napakaganda talaga. Napapalibutan ng napakataas na limestone cliff ate. Gets na gets talaga namin kung bakit tinawag itong Secret Lagoon ate. So maliit lang rin naman yung lagoon. Pagkatapos namin, lumabas lang rin kami kung saan kami pumasok kanina. Hindi nakakapagtakang isa ang Secret Lagoon sa mga pinakasikat at pinakabinabalik-balik ang destinasyon dito sa El Nido. Pagkatapos nga namin mag-explore sa Secret Lagoon, bumalik lang kami sa bangka at dumiretso dito sa Simishu Island. Dito na nga pala kami magla-lunch at magpapahinga muna. So pagkatapos nga namin kumain, may nakipagtitigan sa akin mga te. So chika ko lang rin te kung magkano nagastos namin dito sa Tour A. Itong Tour A package namin ate is worth 3,000 for 2 packs na yun ate, with lunch na din siya. So pagkatapos nga namin mag-lunch sa Simishu Island, dumiretso kami dito sa Big Lagoon na ate. Isa ito sa mga dahilan kung bakit gustong gusto namin mag-Tour A. Anyway, may entrance pala na 200 pesos per packs itong Big Lagoon. So nabayaran na nga namin kasama ang environmental fee kahapon. Then need mo pa mag-pay ng 300 para sa kayak na gagamitin mo para ma-explore ang buong lagoon. Ate, isa ang Big Lagoon sa mga pinakamagagandang natural attraction dito sa buong Pilipinas. At ito'y napapalibutan na napakataas na limestone cliffs ate. Ate, ang challenge lang dito nung time na to, talagang sobrang init, talagang sobrang trick yung araw. Kahit pagod kami magsagwan ate, hindi talaga namin maiiwasang ma-amaze sa view. Parang ang hirap paniwalaan na nasa Pilipinas lang tayo. As in, ibang level talaga yung beauty ng Big Lagoon ate. This is definitely one of those places na kahit gaano karaming picture ang makita mo online, iba pa rin talaga kapag nandito ka na mismo. Kung pupunta kayo ng El Nido ate, isama nyo ang Big Lagoon sa itinerary nyo. At ayun, may pa-drone shot pa talaga yan sila. Worth 200 pesos lang yan ate. Sa totoo lang ate, Big Lagoon is definitely one of the highlights of our El Nido trip. It's beautiful, peaceful, and absolutely worth visiting ate, 100%. So after namin mag-explore sa Big Lagoon, dumiretso naman kami dito sa snorkeling area. At nagpakain lang rin kami ng mga isda dyan na halos napapalibutan na kami sa dami nila. Isa ito sa pinakamasayang part ng tour dahil para kang nasa malaking aquarium habang lumalangoy ate dahil sa dami ng mga isdang nakikita nyo. So after nito, tapos na ang island hopping namin. So pagkabalik nga namin ng hotel, mabilis lang kami nagayos at umalis na rin. Birthday kasi ni Love, kaya lalabas kami para mag-celebrate. Bago nga kami mag-dinner, dumaan muna kami sa Vanilla Beach. Sakto ang timing dahil naabutan namin ang napakagandang sunset nito. Sobrang ganda ng kulay ng langit. Kahit maraming tao, sulit pa rin ang pagpunta. Pinanood lang talaga namin yung sunset dyan ate. Pagkatapos nga namin manood ng sunset, dumiretso na kami dito sa Escape Sky Deck Restaurant para dito mag-celebrate ng birthday niya. Pagdating lang namin, umakyat kami sa rooftop ng restaurant at umorder ng pagkain. Habang hinihintay nga namin yung pagkain, bumaba nga si Love dahil may naiwan daw siya sa motor. Habang nasa baba nga siya, kinausap ko nga yung staff at nag-request ako na pwedeng kantahan siya ng happy birthday. At ayan ate, sa kalagitnaan ng pagkain namin ay dumating na sila at kinantahan nga siya. At nung time na yan, tuwang-tuwa ako kasi na-surprise ko nga siya. Pero ate, nakakaloka talaga. Paano ate, kinausap niya rin pala yung staff na kinausap ko kanina. Siya yung may birthday ate pero ako yung na-surprise. Actually, pinost ko tong proposal video natin sa social media account ko. At ang daming natuwa ate. Salamat sa lahat ng mga nanood ng videos na yun. So ate, ang gastos namin dyan is nasa 2,000 pesos ate. Hindi ko na isasama yung tip na binigay namin dyan ate. At ayan lahat ng ganap sa day 4 namin dito sa El Nido. Anyway, our day 4 will always be extra special and unforgettable talaga ate. Hindi lang ito isang araw ng adventure, kundi ito ang araw na nagsimulang panibagong chapter ng buhay namin together. Anyway, for our day 4 expenses, we spent a total of 5,300 ate. So hindi pa nga dito natatapos ang ating adventure dito sa Palawan, kaya see you sa next video!